Hayop nga ho, nawawala, hinahanap yung tao pa kaya. Kaya sabi ko, mahirap naman, sabi ko. Kung hindi tayo magsimikap na makita natin siya, ano na bang buhay natin? Ano bang klase tayo, magulang? Nagpaalam siya. Sabi niya, pupunta ika ako ng Cebu. Sabi ko, anong gagawin mo? Ay, mahirap din ang buhay, makipagsapalaran ka, hindi mo kilala mga tao doon. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi maganda ang magiging kalagayan mo, tumawag ka sa amin. Kabado ako dahil unang-una hindi niya kabisado yung lugar. At saka first time pa lang niyan dumayo. Di siyempre, kahit paano naman bilang magulang, nag-aalala din ako. Pinakumamalaga sila. Kahit isa kasi walang nawalay sa amin. Kasi siya lang talaga kumalis. Hindi kami nagpapaalis ng pamilya. Bilang magulang, hindi ko pwedeng makalimutan. Dahil siyempre, anak ko yun. Siyempre, sabi nga nila, yung anak, nakakatiis sa magulang. Pero yung magulang, hindi makatiis sa anak. Yung mga parents ko, parang hindi sila close sa pangasawa ko. Medyo lagi nag-ano, medyo magulo. Kaya yun, naisip-isipan ko, umuwi na lang dito sa kanila, sa Cebu. Hindi ko yan, Yan si Lula lang. Please, Linda. Kayo mo uwi. Lang, te. Siguro sinong ina hindi malubos maisip ang araw na mawawalay sa kanya ang kanyang pinakamamahal na anak. Lalo pa kung mawalan na rin siya ng kahit na anong balita tungkol rito sa loob ng 9 na taon. Ito ang pagdurusang pinagdaraanan ngayon ni Aling Vanji. Ang tindahang ito, sariling negosyo ng 57 anyos na si Aling Vanji. Dito siya umaasa ng araw-araw na ipangtatawid gastusin ng kanyang pamilya. Sa hirap ng araw ng buhay ngayon, napakahalagang may sarili kang hanap buhay. Ito po, mula nung kami malipat dito, nagtinda-tinda kami para lang makatulong sa aming pangkabuhayan. Ngunit gaano man daw siya kapursigidong palaguin ang kanyang negosyo, may mahigpit na kakumpetensya raw ang kanyang atensyon. Madalas pa rin daw kasing sumagi sa kanyang isip ang nawalay niyang anak na si Eduardo, 31 taong gulang, kung saan 9 na taon na siyang walang kabali-balita. Hayop nga ho, nawawala, hinahanap yung tao pa kaya. Kaya sabi ko, mahirap naman, sabi ko. Kung hindi tayo magsimikap na makita natin siya, ano na bang buhay natin? Ano bang klase tayo, magulang? Kailangan ka pang pupunta. 1998, nung nagpasya ang kanyang anak na sumunod sa misis nito sa Cebu upang doon makipagsapalaran. Nagpaalam siya. Sabi niya, pupunta ika ako ng Cebu. Sabi ko, anong gagawin mo? Ay, mahirap din ang buhay, makipagsapalaran ka, hindi mo kilala mga tao doon. Labag man daw sa kanyang kalooban ng pag-alis ng anak, iginalang pa rin daw ni Aling Vanji ang desisyon nito. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi maganda ang magiging kalagayan mo, tumawag ka sa amin. Ngunit ilang beses na raw nagpalit ang mga pahina ng kalendaryo. Wala pa rin ni anumang balita siyang narinig tungkol sa anak. Kabado ako dahil unang-una hindi niya kabisado yung lugar. At saka first time pa lang yan dumayo. Di siyempre, kahit paano naman bilang magulang, nag-aalala din ako. Pakiramdam ni Aling Vanji, daig pa raw niya ang nabangkarote simula nung nawalay sa kanyang puder ang kanyang si Eduardo. Dugot pawis daw kasi ang ipinuhunan niya sa pagpapalaki rito. Pinakumamalaga sila. Kahit isa kasi walang nawalay sa amin. Kasi siya lang talaga kumalis. Hindi kami nagpapaalis ng pamilya. Maging ang kabiyak ni Aling Vanji na si Mang Eduardo, apektado. Pinalalala pa raw kasi ng kanyang pag-aalala sa kanyang junior ang samot-saring pananakit ng kanyang katawan. Alam mo sa amin po, masakit talaga sa amin na nawawalay.
Dahil lang sa kahirapan ho. Kaya nangyayari yon. Isang bagay lang ang nakikitang dahilan ni Aling Vanji kung bakit naputol ang ugnayan nilang mag-anak. Kasi talagang walang hilig magsusulat yun. Kaya hindi namin in-expect na susulat siya sa amin. Gayunpaman, kahit tila ibinaon na raw sila sa limot ng kanilang anak, ni katiting na hinanakit, wala pa rin daw nadarama si Aling Vanji sa anak. Hindi lang magulang, hindi ko pwedeng makalimutan. Dahil siyempre anak ko yun. Eh, siyempre sabi nga nila, yung anak, nakakatiis sa magulang, pero yung magulang hindi makatiis sa anak. Sa pagkakataong ito, hindi namin hahayaang malugi pa si Aling Vanji sa natitira niyang pag-asa. Ayon kay Aling Vanji, Eduardo Mimay Jr. ang pangalan ng kanyang anak at sa Cebu raw ito tumira, pero kung saan eksakto sa Cebu, wala siyang kaide-ideya. Sa aming pakikipagtulungan sa COMELEC, nakumpirma naming nasa Cebu nga ang hinahanap na anak ni Aling Vanji. Dito sa Lapu-Lapu City, nahagilap naming payak na namumuhay ang 31 anyos na si Eduardo. Ikinumpisal niya sa amin ang tunay na dahilan kung bakit hindi man lang niya nakuhang magparamdam sa kanyang ama't ina. Tagal ko na rin pangarap na umuwi rin sa kanila, pero kinakapos ng budget lagi. Niisip ko yung kinabukasan ng mga bata, gastos araw-araw. Kwento ni Eduardo, napilitan daw siyang lumayo kasama ang kanyang misis dahil hindi niya matagalan ang parang aso't pusang relasyon ng kanyang ina at asawa. Yung mga parents ko, parang di sila close sa pangasawa ko. Medyo lagi na medyo magulo. Kaya yun, naisip-isipan ko, umuwi na lang dito sa kanila sa Cebu. Ngunit ilang milya man daw ang layo niya sa kanyang ama't ina. Kailanman, hindi raw siya pumalya sa pagsulat sa mga ito. Madalas akong sumusulat kasi yung mga letter ko laging bumabalik eh. Yung medyo nakakalungkot, masakit. Kontento man daw si Eduardo sa piling ngayon ng kanyang mag-iina. Natural daw na may hinahanap-hanap pa rin ang puso niya, ang pamilyang tinalikuran niya sa Maynila. Wala naman anak siguro hindi magmamahal sa magulang, di ba? Kahit anong mangyari, magulang pa rin sila. Ngayon, makalipas ang 9 na taon, tila nakaguhit na sa tadhana ang muling pagtatagpo ng mag-inang Vanji at Eduardo na kitagal nilang inasam. Kahit himbing pang magdamag nitong nakaraang Biyernes, sinundo na namin si Aling Vanji upang isama sa Kabisayaan. At dahil hindi na kayang bumiyahe ng mister ni Aling Vanji, nagpasya kaming ang panganay na anak na lamang niyang isama sa Cebu. Excited ako na makita ko sila kung anong status ng buhay nila ngayon. Isa pa, yun lang naman ang aking inaasahan ngayon na itong araw na ito, sana hindi tayo mabigo. Nung mga oras namang yon, nagkakatuwaan sa park ang mag-anak ni Eduardo ni hindi siya kinutuban na ito na pala ang itinakdang araw na papawi sa 9 na taong pangungulila niya sa pamilyang iniwan niya sa Maynila. Si Kuya Mli. Yan si Lula lang. Bilis na yun ito. Kayo mo uwi. Lulante? Nasaan si Papa Ma? Ay, wala. May sakit. Pati nyo dinadala yung mga bata doon. Lulante? Eh, gusto namin umuwi doon eh. Kaso lang, hirap ng pamasahe. Tagal na hindi nakita. Uncle, bless Uncle Vic. Dali na. Oy, Naya. Bless ka, dali. Bless kay Lula na kayan si Lula. Evangeline yung palaging kinukwento ni Mama sa inyo. Dali, ayan no. Yung umuwi. Wala kayo umuwi. Sa muling pagtatagpo ni Aling Vanji at Eduardo, umaatikabong kwentuhan ang namagitan sa kanila. Pangarap ko nga lagi ko nga inaano, magkita-kita tayo. Sabi ko, bakit hindi naman lang kako umuwi na yun? Ano na ba nangyari doon? Inaano ko naman dito, kinakatakot ko, pagpunta ko ron, pagbalik ko, wala na akong trabaho. Yun na nga.
Hindi pa rin pinalampas ni Eduardo ang pagkakataon upang humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang niya sa kanyang ina. Sana kung ano man yung kuha namin dati, sana mapatawad na nila, kalimutan na nila kung ano yun. Talagang masaya po ako ngayon talaga. Yan po ang wish ko talaga na makita sila. Sa wakas na sagot din. Minsan, dahil nagagawa ng bumukod ng mga anak, na isasantabi nila ang katotohanang nais pa rin silang makapiling ng kanilang mga magulang. Tila nakalimutan ng mga anak na maski ngayon malalaki na sila at may sarili ng mga buhay, sila pa rin talaga ang buhay ng kanilang mga magulang. Namuhuna ng mga magulang sa kanilang mga anak ng pagmamahal na kahit paano, inasahan din nilang pagmamahal din ang ibabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang